Isang tagumpay sa tigil putukan sa Gaza ang inanunsyo. Kinumpirma ni Trump ang kasunduan sa social media kung saan pumayag ang tagapamagitan na Qatar sa mga probisyon nito. Hamas ay nagsasaad na kabilang dito ang pagtatapos ng digmaan at isang pagpapalitan ng mga bilanggo. Ihaharap ni punong ministro Netanyahu ng Israel ang kasunduan sa kanyang gobyerno para sa pahintulot. Ito ay kasunod ng pagsalakay ng Israel sa Gaza na nagdulot ng hindi bababa sa 67,000 buhay. Pope Leo ang kauna-unahang American ong Papa ay sumusuporta sa may leader na Katoliko sa US na tutol sa may polisiya sa imigrasyon na Administrasyon Trump. Nakapakita ang pontiff sa may obispo mula sa rehiyon na hangganan. Nanood ni isang video at may liham mula sa may naapektuhan na may deportasyon na ICE na nanggangkagong buong suporta sa may leader ng simbahan. Sa silaang Congo, isang krisis sa kalusugan ang nagaganap. Iniulat ng Red Cross na higit sa 80% ng mga klinika ay walang gamot dahil sa matinding labanan laban sa mga rebeldeng A23. Ang pagbagsak ng mga linya ng supply at pondo para sa humanitarismo ay nag-iwan ng milyon-milyong tao na walang tirahan at walang pangunahing pangangalaga para sa mga sakit tulad ng malaria, na nagdudulot ng isang human catastrophe ayon sa mga aid groups. Sa isang matinding babala, sinasabi ng UNICEF na ang krisis sa Haiti ay napakalubha para sa mga bata. Ang karahasan ng mga gang ay nagpalikas sa 680,000 na bata, kung saan doble ang pangangailangan ngayong taon. Mahigit sa 3.3 milyon na bata ang nangangailangan ng agarang tulong. Hinihikayat ng ahensya ang buong mundo na huwag kalimutan ang isang buong henerasyon na nasa panganib. Sa gitna ng pagurang ng magbansa sa Sahel mula sa International Criminal Court, isang pangunahing African na abogado ang nagsasabi na dapat ayusin ng kontinente ang pandaigdigang korte, hindi ito iwanan. Nagbabala si Donald Day na ang pag-alis ay lilikanis ang agwat ng kawalang sala para sa may biktima na may krimen sa digmaan at hinihikayat ang Africa na gamitin ang kanyang impluensya upang reformahin ang ICC mula sa loob. Sa Morocco, ang lumalalang galit dahil sa krisis sa pangangalagang pangkalusugan ay nagdudulot ng malawakang mga protesta. Hinihiling ng mga mamamayan ang pananagutan ng gobyerno. Ibinabahagi ang mga kwento ng kapabayaan sa mga ospital na siksikan at kulang sa kagamitan. Inakusahan nila ang mga opisyal na inuuna ang mga pandaigdigang palakasan kaysa sa pampublikong kalusugan.